Buenas tardes, damas y caballeros. Generally, there are two kinds of lawyers who are hugging the headlines or who are putting themselves out in the open. We have lawyers who handle controversial cases, and generally, magaling talaga ito sa trial. Meron rin naman, dito rin sa mga naghahawak ng mga controversial cases, meron rin naman magaling sa trial at meron rin naman magaling sa press con. If we remember, mga kaibigan ko rin, dating kliyente ko, si Attorney Topacio, si Attorney Panelo, yan, magaling sa kwan yan. Ay, malaki sa screen mo. Magaling sa press con yan. Pero 50-50 ang performance niyan sa trial. Sige nga, send mo nga sa akin. Mga press con na lawyer. Pero meron mga lawyer na low profile, pero ang galing-galing sa trial proper. At kasama na dito ay itong the legal eagle from Cebu na si Attorney Virgil Binluan. Hindi ito very high profile noon. Attorney Virgil Ligutan, yung pang-defense pala yun, si Binluan. Attorney Virgil Ligutan. So nakita natin, ang galing. Minamani lang itong si Narbasa, naapo pa naman ni former Chief Justice Narbasa at anak ng Fortune and Narbasa Law Firm na supposedly bihasa na sa handling of impeachment cases. Pero kaya nilamon siya ng buhay ni Attorney Virgil Ligutan. Among these lawyers, meron rin mga high-profile lawyers na politiko. Ito yung mga lawyers na magaling naman sana. Magaling. In fact, yung iba nga mayabang, nagpapagaling. Pero mahina sa litigation. Mahina sa trial proper. Yun lang. At hindi ibig sabihin na parang si CJ Narbasa dahil or kaya si Miss Jojoy Rad, shout out Jojoy Rad. Si Attorney Season ng Depensa, lead counsel ng Depensa, hindi ibig sabihin maingay, object ay magaling na. Mas magaling yung preparado, mas magaling yung alam ang batas. Alam ang rules of court, alam ang rules of impeachment. So hindi ibig sabihin yung maingay tulad ni Senator Alan Peter Cayetano ay magaling na sa trial. Si Cheese, nakikita natin, bihasa sa trial. Pero si Alan at si Peter, magaling lang dumipensa kay Sara. Magaling lang dumipensa sa depensa. Upakan yung prosecution, upakan yung mga witnesses. Pero sablay sa mga tanong nila. Example, yung pagtatanong ni Alan Peter Cayetano dito sa NBI agent na si Kalilong, kung saan embes na katulong si Alan Peter Cayetano, i-share nyo itong vlog para sabihin natin kay Alan Peter Cayetano, bobo ka rin pala, Senator. Kaibigan ko naman yan si Alan, pero ako rin sasabihin ko, according to Justice Ascuna, Adolph Ascuna, framer of the 1986 Constitution, bobo ka raw. 87 pala, 1987 Constitution. Shout out. Bobo ka raw. Kasi sa pagtatanong mo, sa hangarin mo, sa attempt mo para sirain si Kalilong, si John Mark Kalilong, napaamin mo pa, napasabi mo pa
Kalilong na malakas ang kaso ng prosecution Absolute. laban sa depensa. Kumbaga, through your questioning of Kalilong, the answer Kalilong gave even strengthened the case of the prosecution. Mas lumakas ang kaso ng prosecution dahil sa pagtatanong mo na establish beyond reasonable doubt na guilty si Sara, may intent at may means to kill President Marcos, Vice President Emily First Battle, shout out. Lady Liza Araneta Marcos, and also former Speaker Martin Romualdez. Narangan tayo, Mabsat. Again, sa mga bagong pasok, mga Mabsat, baka naman, huwag kalimutang mag-like and subscribe. At saka pakishare nga, mga Mabsat. Makawang nakakuan tayo eh. Naka-shadow ban tayo since yesterday. Na naramdaman ko siya since kahapon, Sabado, weekend. Pakishare nga, mga Mabsat, yung ating live stream. Maraming salamat. Okay, tuloy. Pasensya na, nakabulilyaso na naman tayo sa pangalan kasi pasimula na yung yung birthday party ng nanay ko na dito sa 80th birthday ng my mother, Aida Noku, my beloved mother. Kaya from Vietnam, Manila, diretso tayo dito. So, tapusin natin ito. So, Leonida Negrilo, shout out. sa interview, dito sa Billionario Dad News program ni Pinky Webb, sinabi ni ex-Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna, kahit kaibigan ko ito si Alan, pero syempre mas maniwala ako sa justice. Bar top notcher and also one of the framers of the 1987 Constitution. Sabi ni Justice Ascuna, na-establish daw through the questioning of Alan Peter Cayetano kay Kalilong na may element of criminal intent sa grave threat ni Vice President Sara Duterte. Na-establish daw ito sa pagtatanong ni Cayetano kay NBI Special Agent John Mark Kalilong. Yun lang. Kaya akala ko ba magaling ka talaga, Alan. Pa-lecture ka pa. Nababatrip na nga sa'yo si Ping eh. Nagsasalita ka lang daw, puro ka raw from day one. Nile-lecturean mo sila kung ano ang dapat gawin. Kung anong dapat mangyari sa impeachment. According to Justice Ascuna, bobo ka rin pala eh. So sabi ni Justice Ascuna, in-explain ni Justice Ascuna, sabi niya, ang main element ng to establish great threat allegation or kung meron ba great threat ay yung tinatawag sa Latin for mens rea or guilty mind, and also the criminal intent. So may guilty mind, may criminal intent. Dapat daw ma-establish itong dalawa, guilty mind and criminal intent. So sabi niya, madali na daw i-prove yung criminal intent kasi si Sara mismo ang nagsabi niyan. Pero mahirap daw i-prove yung mens rea, yung criminal intent. Yung meron talaga siya plano patayin, which is an essential element of the crime of grave threat. Dapat daw ma-prove daw ito sa mga circumstances. And yung tao daw na gumagawa ng grave threat may means. Kasi pwede ka naman sabihin, papatayin kita, pero andun ka naman sa kulungan. Hindi mo pwede, sinabihan mo yung tao, papatayin kita, hindi ka naman makalabas ng kulungan, may life sentence ka na, ganun. So, threat lang yun. Kumbaga, walang value yun. Sabi niya, merong masamang plano kasi itong krimen na ito, ang basehan ay ang revised penal code. So, sabi niya, dito sa kaso ng prosecution, na-establish nila na
meron nga criminal intent. Meron nga criminal intent guilty mind si Sara Duterte. At no less than si Cayetano ang tumulong sa prosecution ma-establish ito. Itong sinabi ni Ascuna, sabi niya, I would frame that the prosecution succeeded, I think, in proving criminal intent. When the witness was asked by Senator Alan Peter Cayetano, what was your basis for assessing the seriousness of the threat? And the NBI agent Kalilong said, our basis, sir, is the capability of the person making the threat to carry it out. Capability. Yun. Sinabi ni Kalilong. So kumbaga, hindi na tanong ito ng prosecution. Siguro alam nila malakas ang kaso nila. Pero nadiin pa ito nung question ni Alan Peter Cayetano si Kalilong in his attempt to destroy the credibility of Kalilong. So, sabi nung tinanong, na-establish ba yung criminal intent? Sabi ni Ascuna, nakikita ko na-establish ng prosecution na prove nila may criminal intent. Ito nangyari nung tinanong ni Cayetano, anong basehan mo para i-assess yung seriousness of the threat? At sagot ni Kalilong, ang basehan namin, sir, ay yung kapabilidad ng isang tao na gumawa ng pagbabanta at kapabilidad niya gawin yun. Yan. Yan na-establish ni Kalilong. For example, kung ako magde-death threat, kahit ngayon mag-death threat ako kay President Bongbong Marcos, o sabihin nyo may death threat ako pero hindi nyo ma-prove sa korte, may kapabilidad ako. Kasi sino lang man ako? Negosyante? Anong kwan ko? Anong gagamitin ko? Ay, may baril naman ako, ilan. Pero ayan lang. Anong gagamitin ko? Yung mga kwan ko dito, yung mga construction worker ko dito, yung mga tindera ko dito, yung mga waiter ko dito, ang mag-carry out ng kwan ko, ng criminal intent ko. Wala rin basehan yung kung kakasuhan ako ng grave threat. Pero pag si Sara ang gumagawa niyan, kaya niya gawin yan. Why? Proven na. Proven na. Siya, tatay niya, si Bongo, si Bato, pumatay ng 30,000 katao. So kung nakapatay sila ng 30,000 katao, what is 3 top officials in the country? Kayang-kaya nila yan. Ang dami nila mga shout out DDS, Davao Death Squad na nakapaligid. Meron sila mga kaalyado sa army, sa police, sa PSG. At si Sara, meron 450 katao na Vice Presidential Security Group. Gaya ng PSG, the best of the best yan. Mga magaling yan sa IED, magaling yan sa bomba, magaling yan sa parachute, magaling yan sa sniper, ganon, execution. Mga the best of the best yan. Meron si Sara public army, hindi lang private army ng mga DDS, meron rin public army, yung Vice Presidential Security Group na ginagastusan natin ng milyon-milyon. So, tulad ng sinabi ni Kalilong, answering the question of Cayetano, meron talaga kakayahan, kapabilidad si Sara to carry out the killing. Kaya sabi ni Ascuna, yun! Eureka! Natumbok ni Alan Peter Cayetano. Of all people, si Alan Peter Cayetano pa ang nakatulong sa prosecution para i-establish yung criminal intent ni Sara Duterte. So anong tawag dyan?
Bright o bobo? Ah? Miss Suzuki, Ah, shout out. dagdag Suzuki. pa ni Justice Ascuna. May kakayahan. Kaya niyang gawin. Yun. Kasi kung hindi niya kaya, parang biro lang yun. At kaya niya yun gawin. So talagang nakakatakot. So serious. So yun, sinabi ni Ascuna, in the case of Sara, per the answer of Kalilung to the question of Cayetano, kayang-kaya ni Sara, and that is very dangerous. Kuha nyo? Galing ni Ascuna, no? So, sabi pa ni Ascuna sa kay Kalilung, STF next, shout out. I STF. think that was a very good answer. Very good point. And it's honest, I think they really do that. So, praise pa niya si Kalilung. Pero, magpasalamat rin tayo, Justice. Especially kay Cayetano. Kasi napaka-bright din daw niya. Kagaya ni Duterte, kagaya ni Marcoleta na napaka-bright pero nakakulong na ngayon. At si Marcoleta pa ang nag-provide ng evidence ng plunder. Kay Duterte rin, siya rin nag-provide Naomi ng Chin, evidence shout out. Naomi sa Chin. dami niyang video na sinasabi, kill, 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 kill. So bright ba yan, ganyan? Mga lawyer na yan? Ha? Kaya tuwing narinig nyo si Cayetano nagle-lecture sa kapwa senador niya, sa kapwa senator judges, isipin nyo na lang anong sinabi ni Ascuna. Na napakabobo niya, embes tinulungan niya si Sara, nilaglag niya si Sara. Yeah, aray ko po. Nilaglag niya si Sara without intending it dahil sa mali-mali na mga pagtatanong niya. Kung magaling siya sa trial, sana hindi siya nagtanong ng ganon para sumagot ng ganon si Kalilung. Di ba? Yun lang. So yan, sabi ni Ascuna, parang chess ito eh. Ang trial parang chess, kailangan maingat ka rin. Hindi ibig sabihin lahat ng tanong mo, makukuha mo yung gusto mo. Ha? Yun, ha? O yan. So yan lang ang kwan natin. Tinatawag na ako. I-discuss natin ito later on, ha? More of this. Basta yun lang, yun ang punto. Ang sinasabi magaling na senator ay napasubo. Napasubo ang sarili niya at napasubo si Sara Duterte sa maling pagtatanong niya. Okay? Napasubo So thank you na. very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Ped. Naku po, paano ba yan? Napasubo dahil kay Alan Peter, no? Diyos ko Lord. Pero kitang-kita naman kasi ang kulay, no? Masyadong mukhang attorney na siya, mga absat. Diyos ko Lord. O siya. Last topic tayo, mga absat. Again, countdown tayo. At siyempre guys, no, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. At sa mga hindi pa po nagla-like dyan, like and subscribe po tayo. Baka naman. At siyempre, mga absat, paki-share na rin po yung ating live stream. Mukhang nakapan tayo ulit. Naka-shadow ban. At napansin nyo, hindi tayo lumalagpas ng 100. Kasi nung last na nag 100 plus tayo, 200, 300 last Friday. Tapos nung kahapon, Sabado, napansin ko ba't parang kukunti ng pumapasok. So hanggang maximum of 50 lang tayo, ganun usually. So again, sa mga hindi pa po nakakapag-like and subscribe, siyempre paki-share na rin po. Maraming salamat. Okay, last topic tayo. Here we go. Countdown naman tayo in 30 seconds.